Magandang umaga from Taylorville, Illinois. Pero yung itsura ng umaga natin ay hindi mukhang umaga, kung hindi mukhang magdidilim na, mukhang maggagabi na. Papakita ko sa inyo. Yan, umaambon-ambon pa. Tapos yung ulap natin madilim. At kung mapapansin nyo yung mga dumadaang kotse, mga bukas din yung mga headlight nila, yan. Kanina nga kumukulog-kulog pa eh. Pero, o yan, naririnig nyo ba yung kulog? Ayan. May mga pahapyaw na kulog. Yung last vlog natin, yung title na Back to Regular Programming. Ano yun? Last vlog lang talaga yun. May mga nag-comment po sa inyo na nagpapaalala po sa atin na mag-ingat po tayo in the coming days or even weeks na dito sa Illinois. Ayan. Narinig nyo yung kulog, di ba? Yun yung pinapaalala nila kasi may paparating na tornado or thunderstorm warning sa atin. Inaantay ko rin yon yung mga parang NDRMCC nga sa Pilipinas at yung mga nare-receive natin sa cellphone na tornado watch, mga thunderstorm watch, inaantay natin yun kung meron nga. Pero naisip ko, ba't ko paantayin yun? Kailangan na natin mag-ready, no? If ever man lang, no? Sana wag naman na may dumating na tornado dito sa lugar natin. Naisip ko, tinanong ko rin si Teens, ano ba usually yung mga ginagawa rito? Hindi kasi kami nakakapagtanong dito sa mga kapitbahay kasi napaka-tahimik ng mga kapitbahay natin dito. Parang may sariling mundo, no? So, ang naisip lang namin, if ever man umatake ang tornado dito. Of course, hindi kami makakatago sa basement or bunker dito dahil wala naman dito sa bahay. Ang only option namin is mag-evacuate. Dalawa lang yung naisip na, actually tatlo lang yung naisip naming i-ready. Ang pinakauna naming importanteng kailangan i-ready is i-secure yung mga papeles namin bilang immigrant dito sa Amerika. Pangalawa, of course, mag-ready kami ng damit. And pangatlo, kahit basic pagkain yan. Which is, ginagawa naman natin yan sa Pilipinas, diba? Whenever magpo-forecast si Pag-asa or may paparating na bagyo, yun naman usually nire-ready natin eh. Mag-stock na tayo ng pagkain sa bahay or mag-ready na tayo ng pagkain just in case bahain yung lugar mo at kailangan mong mag-evacuate, diba? Yun ang tatlong kailangan naming i-ready. Tapos sabay sakay ng kotse at karipas takbo, no? Sana wag naman tayo umabot sa ganong punto. Pero kailangan lang alert tayo, vigilant tayo sa paligid natin. Hindi yung mag-aantay ka na lang tas doon ka lang kikilos, di ba? So far, wala pa naman warning. Pero ito na yon. Kailangan lang maging maingat tayo. Pero ano pa lang, sa awa naman ng Diyos, parang normal na ambon or ulan lang na ganito. Hindi pa naman yung sobrang lakas ng hangin or yung binabayo na talaga yung lugar mo. So, anyway, si Pixar. Good morning, Pixar. Ayan. So, isi-share ko na rin dahil inayos namin yung aming mga documents. Dahil ito ang una naming isi-secure oras na tamaan kami ng tornado dito sa lugar. Pero again, wag naman sana, di ba? Wag sana tayong umabot sa puntong ganon. Pero yon, ito. Isang malaking folder. Itong folder na to, yan, nakikita nyo. Nandito lahat yung mga papeles namin dito sa Amerika. Yan. Ito naman, yan, halo-halong papeles namin sa Pilipinas. Karamihan kay Pixar nandito. Pero nandito yung birth certificate namin, marriage certificate namin, tapos yung ibang school records ni Pixar, vaccination records ni Pixar. Kasi sometime July, which is next month, babalik kami sa school ni Pixar para mag-submit ng mga requirements dahil August na yung pasukan nila. So, kagabi nga, kausap ko si Utol via video call. Nandun siya sa school ni school ni Pixar sa Pilipinas. Nagre-request na siya ng report card ni Pixar. Kaya yun, shout out kay Utol kong babae, si Dayan. Maraming salamat sa iyo at nakagawa ka ng oras para doon. Alam kong busy ka.
Pero yun, gumawa ka pa rin ng oras for that. So, yun nga, nagre-request si Utol kong babae ng report card ni Pixar kasi pwede na makuha. Kasi yung last time na pumunta kami ni Pixar dito sa school niya sa Taylorville, hinihingi po nila yung physical report card. So, oras na makuha ni Utol sa Pilipinas yung report card ni Pixar, imi-mail niya po yun dito at sabay-sabay na po naming isasubmit kasama yung mga ibang hinihingi. Yun. So, August pa naman yung pasukan ni Pixar pero balak namin mga first or second week of July i-accomplish na namin yun para wala nang problema, di ba? So, speaking of school ulit, yung dating school ni Pixar sa Pilipinas, start na rin ng pasukan nila. Kasi nalalaman ko po yun dahil halos everyday ka-chat or ka-video call naman po ni Pixar yung mga kaibigan niya sa Pilipinas. Yan. So, eto naman, gumawa ako ng separate folder. Yan. Nilagay ko dito yung pang-open ng bank account ni Pixar. So, kumuha lang muna tayo sa ibang folders. Kinompile ko rito kasi kung gumanda-ganda yung panahon later on, pupunta po kami ng bangko para mag-open ng bank account naman ni Pixar. Yan. So, sana gumanda yung panahon. So, ano pala, yung pag-uwi pala namin galing New York and Chicago, pagdating sa bahay, pag-check namin ng mailbox, na-receive na rin namin yung real ID ko at yung state ID ni Pixar. Naalala nyo, last week or 2 weeks ago, nag-apply kami sa DMV ng real ID ko na driver's license at state ID ni Pixar. Sayang nga, hindi umabot bago kami nag-New York trip at nagamit ko sana sa airport, no? Pero yun, next time na lang. Yan. So, ito, i-share ko. Iniready ko na. Ayan, ito lang. Ito yung ano ko, driver's license na real ID. Merong star. Ito na yung palatandaan na real ID siya, yung star na to. Ito. At yung style naman ng lisensya ko is pa-landscape style. Yung kay Pixar naman, pa-portrait style yung state ID niya. So, ganyan. So, ito yung state ID ni Pixar. Ito yung driver's license ko. So, meron na. At subukan natin yan pag may travel ulit tayo na gagamit tayo ng eroplano para malaman natin kung okay na yun sa airport. Yun lang. Again, last time, sabi nila, pag ang lisensya ko lang is pinakita ko na walang star, na which is hindi pa yun real ID, magbabayad tayo ng $45. Pero buti na lang that time, dala ko pa rin yung passport ko. So, ayun, this time, ito na lang. Malalaman natin kung okay na ba talaga, ito na lang. Pero within US lang po yung sinasabi ko na travel. Hindi po palabas ng US. Kasi pag lalabas ka po ng US, of course, kailangan mo pa rin po ang iyong passport. Okay. Yan, bumuti-buti na yung weather, oh. Medyo lumiwanag na. Tapos, ang maganda, tumigil na yung ulan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, nakakalabas tayo. Ito si Pixar, kasama natin. So, bago natin gawin yung mga gusto nating gawin, dadaan muna tayo sa facility ni Teens kasi pinapadala niya tong salamin niya. Nakalimutan niya kaninang umaga. Tapos, dadala na rin natin siya ng kanyang paboritong iced tea ng McDonald's. Yan. Yung iced tea kasi na to, ewan ko kung na-share ko na before, whenever nagdo-DoorDash ako sa gabi, yung ibang mga staff kasi doon, kakilala na natin. So, pag matagal yung inaantay nating order, binibigyan nila ako ng cup, tapos ako na lang bahalang mag-fill up doon sa refilling station nila kung anong gusto ko. So, ang ginagawa ko, pinupuno na natin ng iced tea tapos inuuwi natin dito sa bahay para may iced tea si Teens kasi paborito niya to eh. Yan. Parang halos gabi-gabi naman binibigyan tayo ng cup ng mga staff. Basta yung naka-assign na manager doon or yung staff doon, yung kakilala na natin. Pero kung yung iba yung naka-assign, yan, hindi pa tayo kilala eh. Kailangan pang onting tumbling or pasikat para makilala tayo. So anyway, ayun, hatid muna natin to kay Teens.
Ano yan? Ano yan? Iced coffee? Kunin mo yung straw. Oo, macchiato. Wala akong dalang straw eh. Ito. Ay, sa'yo. Hindi, okay lang ko. Nakalimutan ko magdalang straw eh. Lamig. Oh, exchange gift. Wow, nandiyan sila. Iced coffee. Hello, guys. Ito yung salamin. Kailangan mo pa? Well, Ayan. sige. Ito. Okay na. Yun, bago natin i-open ang bank account si Pixar, sumundot muna tayo ng kaunting DoorDash or Spark kung ano maganda offer. Kuha muna tayo ng pangmerienda. Okay, Spark muna kami. Yan ang magandang offer kaysa sa DoorDash. So, dito tayo sa Walmart. Yan. Okay, finish na kami. Ito lang yung kailangan ni client, less than 10 nga lang yata to, less than 15. So hatid na natin to, mabilis lang. Yan, umulan na naman. So magpatila muna tayo. Dito muna tayo. Huwag muna tayo dyan. Dito lang tayo magantay. Pag tumila, yung iba sumusugod eh oh. Kahit walang payong eh oh. Okay, hatid muna natin tong grocery sa customer natin. Buti na lang, tumigil na yung ambon. Kumanda na naman yung weather. Medyo magulo ang ating weather for today. Pero ito, hatid muna natin yung ni-request ni client, kanyang mga groceries. So the usual, ang request niya is iwan lang sa harapan ng bahay. Just picturean lang natin. Done! May pang merienda na tayo. Okay, Spark ulit tayo. Ay, hi. Code is 2444. Thank you. Whole bunch of fours to that. Yeah. I think the bulk ones should be at the back, right? The 7084, these four here, I believe that's going to go in the trunk. All right. And then here is your e-order here. This is the only The one, single right? order. The Yep, only correct, one item. correct. All right. So 3 stops tayo. Pick up naman tayo this time, hindi tayo shopping. So ito kakaiba naman to. Pick up lang, na i-grocery na nila yung mga items. So ilalagay na lang nila sa trunk. Tapos, yun nga lang, yung kinuha nating offer, ano tayo, 3 stop. Thank you. Gumanda na naman yung panahon natin. Tumigil yung ulan. Or ambon, di ba? Parang ang lalabas pa si araw eh, which is good naman, at least, di ba? Thank you, Lord. Kahapon pala, gusto ko linisin tong kotse, loob at labas. Pero buti na lang, for some reason, hindi ko nagawa. Kasi tingnan nyo, kanina umulan ng malakas, tapos basa pa kalye. Kaya sakto lang din. Ayos na ayos. Kaya ako pala gusto linisin yung kotse is because meron kaming upcoming road trip na naman. Dahil si Teens, sa Friday until Monday, off niya na naman. So,
may niluluto na naman kaming trip. Pero yung trip namin may kahalong official business, no. Yung isa doon, i-reveal ko na, i-renew kasi namin yung passport ni Pixar. Yan. Kaya pupunta kami ng Chicago ulit. Pero saglit na stop lang kami sa Chicago. After noon, meron talaga kami pupuntahan na panibagong state. Yan. Kaya abangan nyo yan. And most likely, nakapost na yan sa susunod na vlog. Yan. Kaya papasyal na naman tayo. Sama na naman po kayo sa amin. So, ito. Malapit na tayo sa first client kasi 3 stops tayo. Ihatid muna natin tong, ito, nasa likod natin. Ihatid muna natin yung groceries nila. Apartment naman to, hindi bahay. Hi there. Are you Miss Kathy? I am. Oh! Inabangan na pala tayo dito sa harap, kaya mabilis lang. Inassist na lang natin hanggang harap ng pintuan niya. Apartment kasi, bali nag-abang lang siya rito sa bungad. Ano siya, anong tawag doon? Parang may alalay, parang saklay, pero yung, di ko alam yung tawag eh. Pero yung parang dalawang hawak mo na saklay. Para mas balanse yung kilos mo. Okay, last stop. Dito, kakaiba naman yung mga lugar dito, mga trailers. This one. Ito, mga trailers yun naman yung mga dito. Yung una, bahay, tapos apartment. Ngayon, mga trailers. So, ito lang, isang item lang yung request niya. So, dito natin iwan. Okay, mission accomplished. Yung offer na yun. Nakatatlong drop-offs tayo. Huling spark namin, tapos merienda. May pumasok na magandang offer. Kaya ginarab natin. Tapos yan, mag-uumpisa na naman dumilim. Kaya sakto lang. Ayan, lumabas na naman yung araw. Ang gulo talaga ng weather no? Anyway, ito na yung pinakaantay ni Pixar, ang aming merienda. Pagkatapos namin mag-spark. Hindi po ito shoutout. Bali, may nagtanong po sa atin sa comment and gusto ko na rin pong i-share sa inyo yung katanungan ni Sir Marcos Serrano. Ang tanong niya is, magkano daw kada araw ang nakukuha natin sa DoorDash or Spark? O Spark na rin. Idadamay ko na sa Spark kasi sabay naman natin siyang ginagawa. So, sir, ang kinokota ko po araw-araw is $100 to $150. Yan. Naglalaro po doon. Kinukuha ko po siya for 5 hours. Kasi usually po, nagsisimula po tayong mag-DoorDash ng 7 p.m. hanggang 12 midnight na. Kasi umuwi po si Teens from work ng 6 p.m. So, may 1 hour pa kaming magkwentuhan, magayos ng dinner, yan, magkakasama. And then, lalarga na po ako ng 7 p.m. hanggang 12 midnight sa ano. So, hanggat maaari, matarget ko yung maximum na 150. Pero, minsan kasi matumal po no? Minsan malakas. Pero, tinatarget ko talaga $100 minimum. Pero, may times naman po, kung malakas po talaga yung orders or offers from DoorDash or Spark,
nakakaabot po tayo at least $200 yan. Depende po talaga. Pero ngayon, medyo sanay na tayo, medyo kabisado na natin yung kalye, nagiging efficient na rin tayo kaya nakakapag-squeeze in pa tayo ng maraming offer. Yan. Unlike before kasi nangangapa tayo, talagang ang tagal bago ko matapos ang isang offer kaya ang liit lang ng nakukuha ko. So, yun. Nakukuha ko po yun ng 5 hours. Iba pa po yung ginawa namin ni Pixar ngayon. Sumusundot tayo sa tanghali. Kaya on top of that, paki-add nyo na lang po, nadadagdagan pa. Pero yung target ko po ng $100 to $150, malinis na po yun. Minus ko na po doon yung panggasolina and nag-aalat din po ako pang maintenance ng kotse just in case in the future mayroon tayong kailangan ipa-repair or ipa-service sa kotse. Yan. Nagtatabi po ako ng funds for that. So, yun. Sir Marcos, I hope na sagot ko po yung katanungan nyo. Pero in-expand ko pa para lang din mas maliwanagan kayo kung paano po ang discarding ginagawa ko sa DoorDash or Spark. Yan. And soon, Amazon Flex. Naka-receive na tayo ng application na mag-submit tayo. Kaya asikasuhin din natin yan. So, magiging 3 na yung ating pagdi-deliver. Amazon Flex yan. So, yun. Kain muna tayo. May merienda muna kami. Balik bahay. Si Pixar kasi nagtawag ng kalikasan. Kaya pagkakain namin, dumiretso na kami umuwi. Ang plano sana namin, pagkakain, diretso na kami sa bangko para i-open siya ng bank account. Yan. Pero yun nga, na kumaripas kami umuwi dito para magdeposito siya sa toilet bowl, hindi magdeposito sa bangko. Anyway, okay lang naman yun, di naman namin minamadali. Isa lang yun sa plano namin today. Pero di ba minsan ang plano nauudlot, hindi natutuloy. Pwede naman bukas or next week, bahala na. Basta ang importante, kompleto naman kami sa requirements. And also, kaya pala namin i-open ng bank account si Pixar. Una, para magkaroon siya ng sariling bank account. Pangalawa, may savings po kasi talaga siya, di ba? Na-share ko naman sa inyo, sa Pilipinas pa lang, meron po siyang savings. Dinala po namin hanggang dito sa Amerika. Kaya yung savings na yun po yung talagang savings niya. Sa bangko lang yun. Iba yung allowance na binibigay namin sa kanya, panggastos niya. Pero yung savings niya, yun po yung plano namin i-open ng bank account para sa kanya. So yung pera niya as of the moment nasa bank account ko. So pag inopen na natin siya ng bank account, madali naman i-transfer online yan. Yan. Bukod sa tinamad na kaming mag-open ng bank account ni Pixar, isa ring dahilan to kung bakit ayaw na namin tumuloy. Kasi nagbabadyang na naman umulan, no? Dumidilim na naman yung kaulapan natin. Baka abutan pa kami doon kung pumunta kami at mag-open ng bank account. Kaya dito na lang muna kami sa bahay. At ayun na nga. Buti na lang hindi na kami lumabas ni Pixar para mag-open pa ng bank account. Kasi pagkatapos ng 1 oras mahigit noon, and that time pala nakabalik na rin si Teens from work. So sama-sama kaming 3 dito sa bahay. Biglang nag-change of weather na naman. Lumakas yung ulan, tapos paunti-unti lumalakas yung hangin. Tapos sabayan mo pa na nagwa-warning na naman sa mga gadget namin yung tornado watch and thunderstorm watch, no? So, habang papalakas yung hangin, napansin ko lang, kakaiba yung hangin na naranasan namin kanina. Hindi siya tulad sa Pilipinas, for example, pag may bagyo like signal number 1 to 4. Diba? Pag hangin yung dala ng bagyo, makikita mo, may direction pa yung hangin sa Pilipinas pag meron siyang tatangayin na gamit or dahon, makikita mo kung pakaliwa, lahat pakaliwa, diba? O kaya pakanan. Dito, medyo magulo, labo-labo, hindi mo alam yung direction niya. So, iniisip ko,
or kami ni teens, ano ba to? Umaatake na ba sa atin yung tornado? Kumbaga mild lang. Kaya ako naman sinabing mild kasi hindi pa naman talaga namin ramdam na sobrang lakas niya na umaalog na yung bahay or baka magiba yung bahay. Basta nagtataka lang kami, kakaiba yung direction ng hangin. So, yun, medyo na-confirm nga na may dumaan nga na tornado nearby dito sa Taylorville kasi nag-message sa amin yung landlord namin. Kinakamusta kami dito sa Taylorville kung okay naman ba kami. Kasi nga sila mismo, dun daw dumaan yung tornado sa kanila which is 15 to 20 minutes away. So malapit lang yun, yung 15 to 20 minutes away. Pero sinabi niya naman na okay naman din daw sila ron. Pero yun nga, nagulat din kami na siguro nga yung naranasan namin kanina, mild tornado na yun, no? Hindi naman siya yung point talaga na mapaminsala na talagang sisirain kung anong madaanan niya rito. Pero isipin mo na lang kung matinding tornado talaga yun yung mga nakikita natin sa TV or nababalitaan natin. Nakakatakot, di ba? Pero yun nga, importante talaga yung mga warning na yan para aware ka. At importante din na ready ka. So, nakakatakot talaga, no? Buti na lang, wala talagang nangyari sa aming masama at okay naman kami rito. So, after nun, gumanda na ulit yung panahon. Tapos makikita mo, maayos na yung ulap, medyo pa-sunset na kasi magagabi na rin nun. Pero nagpakita pa si araw, so maaraw-araw pa nun. Ang napansin lang namin, medyo nagloloko yung internet namin, bumabagal. Dahil na rin siguro yung malakas na hangin nun, nakaka-cause siya ng ganun. And then, yung oras ko na para mag-DoorDash, kasi si Teens and Pixar nandito na, magkasama na, napansin ko yung kalahating part ng Taylorville, walang kuryente. Yan. Even yung mga stoplight banda doon, hindi operational. Kaya medyo nagkukumpulan yung mga kotse kasi yung naging rules, pag hindi operational yung stoplight, lalo na sa intersection, stop and go whoever comes first yung rules, no? So, nag-ipon-ipon yung mga kotse. Tapos yun nga, brown out. Tapos, napansin ko rin sa pagda-DoorDash ko, wala nang masyadong pumapasok na offer kasi nga, brown out, marami nang nagsarang mga store. So, naisip kong umuwi na lang. Tapos, yun nga, nag-scan ako sa social media, sa mga balita. Yun nga, parang may matinding thunderstorm na dumaan dito sa Taylorville. And malalakas na hangin talaga. So, ayun, luckily, yung side dito ng Taylorville sa amin, hindi naman kami nag-brown out or nag-black out. Kaya meron pa rin kaming power. Hindi ko na na-check banda doon kasi umuwi na ako ng maaga kung may kuryente na ba sila o wala. So, yun lang. Kung nanonood nga si Sir Bud and Lods Arnold, yung mga kaibigan natin, vloggers din, no? Nag-live streaming na kasi sila kanina. Ito po yung pina-plug ko rin na magiging live streaming namin. Nag-start na rin sila kanina. Hindi tayo nakasama sa live streaming nila kasi naglolo ko nga yung internet natin. At the same time, medyo ang gulo ng sitwasyon dito kanina. So, hindi tayo masyado nakapag-focus doon. Actually, nagka-catch up nga ako sa kanila yan. Ayan. Yan sila, Lods and Sir Bud, yan. Nagka-catch up nga ako sa kanila bago ako matulog para makita ko naman malaman ko naman yung mga pinag-usapan nila. Nagkaroon tayo ng saglit na na participation. Yun yung nasa DoorDash nga ako kanina. Tapos dun ko nga napansin na yung ibang part ng Taylorville walang kuryente. So, ayun, okay naman kami dito. Wala naman na damage, wala naman nasaktan sa amin. And generally yung buong Taylorville okay naman, other than yun nga nag-brown out yung kalahating lugar. Pero sana baka ngayon okay na yun, no? Hindi ko na kasi nakita. At bago natin tapusin ang ating vlog, katulad nung sinabi ko kanina, meron tayong upcoming road trip, which is next vlog na yon. Kaya samahan nyo na naman kami sa pamamasyal. May mga bagong lugar na naman tayong pupuntahan. At araw-araw na naman ang posting ng ating mga vlogs. So,
yan, excited kami and sana excited na rin kayo, no? So, aside from that, maghahabol tayo ng isang shoutout. So, ito, may message siya, no? From DACAL8. Ang sabi niya, shout out to one of my wives. I mean, to my one and only wife, Regina, and son, Adren. Yan. Yun ang sabi niya. Ma'am Regina, sabi niya yun. From Southeast Wisconsin. Yan. Kamusta po kayo dyan sa Southeast Wisconsin? And maraming salamat po sa pag-support po sa vlogs namin. At ayun, kita-kits tayo sa susunod na vlog. Road trip.